Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magtatayo ang Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation ng isang connector path na nakadirekta sa airport papuntang North-South Commuter Railway Station na magdudulot ng kaligtasan at convenience sa mga pasahero. Ang LIPAD Corporation ang nagmamanage ng mga operasyon ng Clark International Airport. Target naman ang korporasyon na matapos ang proyekto sa susunod na taon. Samantala, naging mainit ang diskusyon nitong Martes sa investigasyon ng Senado sa umano'y mga anomalya sa flood control project. Tunghayan ang aking ulat. Sa pagsisimula ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, ilang mga construction company ang ginisa sa pag-uusig. Kabilang dito ang QM Builders owner at proprietor na si Alan Kirante, kung saan hindi napigilang ilabas ni Marcoleta ang kaniyang galit. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito, pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Sa tulong ni Senator Bam Aquino, narito ang depensang sagot ni Kirante. Kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Kirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Samantala, 7 representatives lamang mula sa 15 contractors ang dumalo sa pagdinig. Habang no-show naman sa investigasyon ang 8 sa mga kontraktor kabilang ang kumpanyang inakusahang dawit sa Ghost Project. Sa gitna ng pag-uusig, kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ang pagkakaroon ng mga ghost flood control project sa ilang distrito ng Bulacan, partikular sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Anya, isa sa mga kontraktor na sangkot dito ay ang Wawaw Builders na isa sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakasecured ng karamihan sa flood control contracts ng gobyerno. Ayon pa kay Bunoan, nasa 85 proyekto sa Bulacan ang hinahawakan ng naturang kumpanya na nagkakahalaga ng higit 5 bilyong piso. Pagtitiyak naman ni Bonoan na kasalukuyan na nilang iniimbestigahan ang naturang paratang sa Wawaw Builders. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo nitong Miyerkules ng umaga na isa sa mga ikinukonsiderang kaso na isasampa sa mapapatunayang sangkot sa Ghost Projects ay economic sabotage at falsification of documents. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Malugod naman na inihayag ni Pangulong Marcos na maayos ang naging implementasyon ng Zero Balance Billing Program. Ito'y matapos personal niyang binisita ang iba't ibang DOH hospital kung saan anya higit 14,000 pasyente na ang nakinabang sa programa. Kinilala rin ng Pangulo ang sakripisyo at malaking ambag ng mga kawani ng ospital upang makapaglingkod sa mga pasyente. Sa kasalukuyang 83 ospital na ng DOH sa bansa ang nagpatupad ng zero balance billing. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM inihayag na maayos ang implementasyon ng Zero Balance Billing Program. DOT, mariing kinundina ang shooting incident sa Manila na kumitil sa buhay ng 2 dayuhan. Diskusyon sa anti-dynasty bill sinimula na sa cloud na second degree of consanguinity mungkahin ng COMELEC.
ilang kontraktor nagisa sa pagdinig ng Senado. Pagkakaroon ng those projects, kinumpirma ng DPWH. AFP at Australia nagsagawa ng joint naval exercises sa Mindoro. US at NATO pinag-usapan ng security guarantees para sa Ukraine. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.